17. Exodus chapter 19, verse number 17. Let's read this one verse, very short, and then we'll move on to our message. Exodus chapter 19, verse number 17. There's a very important phrase there that we must consider. No? Verse number 17, Exodus chapter 19, verse number 17. Salamat ko sa Ginoo sa kusog ngayang gihatag. Murag gyud kog malipong sigig lakaw-lakaw, sigig biyahe, sigig drive, no, na fellowship ng Pastor TJ. Ato na pud dito gipos, kuyog na pud sila diri, balik-balik, ato na pud pigkarangan. Pero di ta magluya-luya kay batanon pa ta. Amen. Abi pa lang tigulang na, no. So kitang mga idaran ayo gid mo gluya-luya, hinumdumi gyud ninyo nga 18 pa mo. Okay? Amen? Seryoso kayo mga naong. Murag yun mo, wa nakaatog Robinson, no? Sige. Exodus chapter 19, verse 17. Let's read this one verse. Everybody read. And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God. And they stood at the nether part of the mount. Let's read one more time. Go. And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God, and they stood at the nether part of the mount. That phrase that says, to meet with God. Usa ka bugat nga pulong mga kaigsuonan nga atong masabtan here in the book of Exodus that God wants to meet us. Gusto sa Ginoo nga ang usa ka tawo makakaplag sa tinuod nga Dios. Let me remind you tonight nga ang atong kalipay naaragyod sa Ginoo. I will tell you again. Ang atong kalipay wala sa kwarta. Ang atong kalipay wala sa mga kadaugan nato nga mangkunan aning kalibutana. Ang atong kalipay naara sa Dios. That is why when a person dili na siya magsimba, ang Kristohanon dili na magampo, ang Kristohanon dili na mga lagad sa Ginoo. And wingon siya, ako malipayon kay ko, bahalag wala ko'y simba-simba. Malipayon kay ko, bahalag wala ko'y ampo-ampo. But na. Kay ang kalipay sa Kristohanon naara sa Dios. And now tonight, we are here reading this particular verse that would encourage us nga ang gusto sa Ginoo, nga ang anak niya, ikaw o ako, doon natay maayo og suod nga relasyon sa Dios. To meet with God. The title of our message tonight, The Heart of God in Exodus. Here, God showed His heart to us. Nga ang iyang kasing-kasing gusto sa Dios nga ikaw o ako magpaduol ta diha niya. Father, we thank you tonight for this time that we can have the preaching of your word. Bless this message, this very simple, practical message. Draw us closer to you, Lord, knowing ang among mga kinabuhi, ang among fulfillment o ang among satisfaction, Lord, na alamang diha kanimo. Busa Ginoo nagampo ko diha nimo, Lord, nga ang imong mga katawan, talk to them. Holy Spirit, speak to them. And I pray, Lord, that this message would encourage us to pray, to come to church, to read our Bibles, to establish our private and public relationship and fellowship with you. And tonight, Lord, nangamuyo ko nga ikaw, magahatag na mo wisdom and discernment. If there's anything, Lord, sa among kinabuhi, nga maoy nakababag, Lord God, nga kami mapaduol diha kanimo. Lord, tigahi mi kaalam sa paghandle ni ining tanan as we surrender ourselves to you tonight. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. The heart of God in Exodus. Exodus is a very interesting book, and I find it difficult every time I read the book of Exodus. I'm sure that we all share the same sentiments about this. In the book of Exodus, pag-abot na gani sa chapter 1 to chapter 20, murag lami pa kay ang atong pagbasa.
Pero pag abot na sa mga cubits, murag yung malingin ang atong mga utok na to. Pagbasa na to, ang cubits and the length of the curtain is 15 cubits. Mga measurement ba nga dili foreign sa atoa kay lain naman ang atong measurement karon. However, this book is a wonderful book, and we are not going into the details of the length or the height, but we're going to look into the spiritual insight nga atong masabtan in this particular book, how God in His heart revealed, mga kaigsunan, ang kasing-kasing sa Dios nga gusto niya nga ikaw ug ako mapaduol diha kaniya. And because of that, the proof is when God sent His Son, Jesus Christ, to die on the cross for our sins. Tungod sa tinguha sa Dios nga ikaw ug ako dili ta mahimula gikan sa presensya sa Dios. Dili gusto ang Dios nga ang tao moadto sa impierno. Dili gusto ang Dios nga ang tao malaglag sa kalayo sa impierno. God wants us to receive and enjoy that abundant eternal life, the life of God. That is why, mga kaigsunan, walay pamaagi, walay laing paagi para ang tao nga makasasala nga dili makasulod o makaduol sa Dios, pinaagi sa kamatayon ni Jesus Christ. Christ died on the cross. That was our message last Sunday. And when Christ died on the cross, mga kaigsunan, niingon si Jesus Christ, ilay-ilay, lama sa baktani. What does it mean? My God, why hast thou forsaken me? You know why Jesus Christ said that? Because from the very time that He entered into this world, the moment nga natao si Kristo aning kalibutana, sukad masukad, wala pagyud siya gibiyaan sa amahan. But on that day when Christ carried the weight of the sins of the world, for the first time in His life, ning talikod ang amahan. Pero niingon ang amahan, kung dili ka mamatay, kung dili ka musunod sa akong kabubuton nga malansang ka sa cross, impierno ang tanang tao sa kalibutan. That is why when Christ was praying in the Garden of Gethsemane, Jesus Christ said, my soul is exceeding sorrowful. Let this cup pass from me. Pwede ba nga kaning ako pa mulabay ka nako? And that cup speaks of His suffering. Gusto ni Jesus Christ nga i-delay ang iyang kamatayon dito sa cross. Tungod kay nakabalo si Kristo in His human form, the painful suffering nga iyang mahiagaw man. But He said, nevertheless, not my will, but thy will. Kay kung walay Kristo nga magpakamatay, wala ka karon sa imong gilingkuran. Kung walay Kristo nga naghatag sa iyang kinabuhi, wala tay Bible nga gi-enjoy sa tong Kristohanong kinabuhi karon. Kung walay Kristo nga nagpakamatay, walay wali karon, walay church diri karon sa tuburan. Nga ingon ani, kung walay Kristo nga nagbayad sa atong mga sala. And you know why? Because that is the heart of God. When the renowned theologian Karl Barth visited the University of Chicago, students and scholars crowded around him. And during the press conference, this brilliant theologian, Dr. Barth, gipangutana siya sa mga banggiitan nga mga estudyante nga nag-enroll sa doctoral degrees and master's degrees. And they said, Dr. Barth, what is the most profound truth that you have learned in your studies, being a long-time theologian and a student of the Word of God, sa imong gadugayon sa panahon nga nagbasa, nagtuon sa pulong sa Ginoo, unsa man ang pinakalaom nga kamatuoran nga imong nakatunan? Without hesitation, Dr. Barth replied, Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Because ang unod sa pulong sa Ginoo,
ang pinakasentro sa pulong sa Ginoo nga dunay Dios nga nagpakatao ug ang iyang tuyo para ang mga tao ang makasasala mapasig-uli ngadto sa Dios Amahan. Og ang tuyo mga kaigsuonan aron ang tao makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. The heart of God in Exodus. Number 1, we see the desire of God. This is the desire of God. What is His desire? God's desire is to dwell with the children of Israel. The Bible says that here in the book of Exodus, chapter number 1 until before reaching verse number 20, the Bible says that God took them out of Egypt. We know the story. The story is very, very familiar. No? Ang mga Hudiyo, they were slaves for 400 years in Egypt. And now God called Moses para si Moses gamiton sa Ginoo para magkagawas ang mga Hudiyo gikan sa Ehipto. And now God showed His miracles. God showed the 10 plagues, and then mga kaigsunan, gipakita sa Ginoo, gibuak ang Red Sea, an impossible journey, an impossible escape, and yet God opened the Red Sea for the children of Israel to pass in a dry land, and now they are now in the wilderness. They are now starting their journey, and God was with them. God was with them through the pillar of cloud. God was with them through the pillar of fire, and God showed to them who He is. That is why now there is now a covenant nga gusto sa Ginoo nga i-institute sa iyang mga katawan. That is why we have the book of Exodus chapter number 20, because in that chapter gistorya sa Ginoo ang iyang mga balaod, ang iyang mga terms, ang iyang mga condition para ang Dios makig-uban sa iyahang mga katawhan. That's why God said in Exodus chapter 20 verse number 2, "Thou shalt have no other gods before me." Because in the book of Exodus, God wants to be the God of Israel. Ang tuyo sa Ginoo nga para ang mga katawhan sa Dios magkig-uban ngadto sa atong buhi nga Dios. So now, after entering in the covenant, the Bible says that God instructed Moses. Unsay gibuhat, unsay gisugo sa Ginoo kang Moses so that God would dwell with the people. The Bible says that God instructed Moses for him to make a portable tabernacle. Meaning, ang usa ka tabernakulo, dito ang Dios magkikita sa iyang mga katawhan, represented by Moses and the Levites. And the Bible says that this portable tabernacle, this portable sanctuary, which soon became a permanent building called the temple, ang mga Levites, they would carry this faithfully all throughout their journey. Every time muhunong ang pillar of fire and pillar of cloud, muhunong sad sila. Then ilan na pong itaod ang tent. Ilan na pong iplastar ang mga kagamitan sa paghalad sa tuong buhi nga Dios. And every time musibog na sad ang pillar of fire and pillar of cloud, hipos na po silang tanan, and they would carry all throughout their journey. Magsigi sila glakaw-lakaw hangtod nga naabot sila sa yuta nga saad. You know why? Nganong bitbito nila to pirmi? Because God's tabernacle is an indication, it is a covenant with God to the people of Israel nga ang Dios gustong makig-uban diha kanila. Exodus chapter 25 verse number 8. The Bible says, let's read the verses on the screen. Go. "And let them make me a sanctuary." That's the tabernacle. "That I may dwell among them." Exodus chapter 29, verses 44 to 46. "I will sanctify the tabernacle of the congregation, and the altar I will sanctify also both Aaron and his sons to minister to me in the priest's office." Verse 45, "And I will dwell among the children of Israel and will be their God, and they shall know that I am the Lord their God, that brought them forth out of the land of Egypt, that
I may dwell among them. I am the Lord their God. What a privilege. That is why ang pulong sa Ginoo, ang salmista ning ingon nga walay lain nga bulahan nga nasod kundili ang nasod sa Israel tungod kay ang Dios nagkiguban kanila. Pagkanindot nga ang tao, ang Kristohanon maglakaw uban sa Ginoo. And Enoch walk with God. How many times we've seen that, we've read that verse nga maglakaw ang usa ka alagad sa Ginoo, ang usa ka magtotoo sa Dios diha kaniya. I will tell you and remind you tonight, mga kaigsunan, ang desire sa Ginoo nga ikaw mahiduol ngadto sa Dios. Ang desire sa Ginoo nga magampo ka. Ang desire sa Ginoo ni kabuntag, God is waiting for you. The moment you wake up, gusto sa Ginoo nga makikstorya ka kaniya. Gusto sa Ginoo nga abrihan nimo imong Biblia para siya makikstorya diha kanimo. Gusto sa balaang espiritu nga giyahan ka sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi aron dili lang ta simple o ordinaryo nga Kristohanon kundi magamit ta pinaagi sa paggiya sa balaang espiritu. God wants to use us. That's why that is His desire. Muna mga kaigsunan, the moment that you are saved, in Ephesians chapter 1 verse 13, gipadalaan ta sa Ginoo og balaang espiritu. Muna nga ang tinuod nga luwas dili gyud pwede nga dili mausab ang imong kinabuhi. Kay ang balaang espiritu dili hangin, ang balaang espiritu dili na siya force, dili na siya wind. Ang balaang espiritu Dios siya. And can you imagine, God is living in our bodies. O dili mahitabo nga ang Kristohanon maura gyud ta gihapon. God would transform us. God would change our minds, our hearts, our desires, ang atong mga appetites sa atong kinabuhi hinay-hinayon og usab sa atong buhi nga Dios. Because God's desire is for us to be with Him. Tonight, gusto na ako nga pahinumduman ka nga ang Ginoo nagtagad kanimo. God is longing for you to have fellowship with Him. Pero ang problema, kaya unahon man nato ang cellphone. Unya kaya ang problema, unahon man day nato atong trabaho, kay na late na ta. Unya ang problema, kay dali man ta, kay naaman day ning tingog man din ang cellphone, nakamata kay di man sa alarm, nakamata ka sa notification sa messenger. Ting! Ting! And then, we forget. You wake up, you stand to your feet, go to the bathroom, toothbrush, hilamos, or ligo, kaon, pangapi, pamahaw, istorya diri gamay, istorya dito, lakaw na din trabaho, tibo kadlaw, wala na rin apilang Ginoo. And no wonder ang Kristohanon, empty ang atong kinabuhi. Hello? No wonder ang Kristohanon, wala man ko'y kalipay. No wonder ang Kristohanon, wala man ko'y kalinaw. No wonder ang Kristohanon, kulang man ang akong kinabuhi. Kabalo ka nga nung kulang. Kaya gisultian ti ka, ang atong kalipay wala sa kwarta. Ang atong kalipay wala sa mga bahandi aning kalibutan na. Ang kalipay na to naa diha sa Dios. The desire of God. Number 2, we see the dilemma of man. Dilemma means the problem. What is now the problem is the boundaries that God set. During the time when God met with the people of Israel, the Bible says that in this very chapter that we have just read, in the book of Exodus chapter 19, verses 10 to 13, the Bible says that God set boundaries, bounds. The Bible says in verse number 10, Exodus 19:10, and the Lord said unto Moses, go unto the people and sanctify them today and tomorrow, and let them wash their clothes and be ready against the third day. For the third day the Lord will come down in the sight of all the people upon Mount Sinai, and thou shalt set bounds unto the people round about, saying, take heed to yourselves that ye go not up into the mount, or touch the border of it.
For whosoever toucheth the mount shall be surely put to death. There shall not an hand touch it, but he shall surely be stoned or shot through. Whether it be beast or man, it shall not live. When the trumpet soundeth long, they shall come up to the mount. And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God, and they stood at the nether part of the mount. The word nether means the lower part of the mount. In other words, when God met with the children of Israel, the Bible says that God set boundaries. God set boundaries. Og niingon ang Ginoo kang Moses, Moses, kana diha sa ilawom sa bungtod, sa ubos sa bungtod, diha lang kutob ang mga katawhan sa Dios. Ayaw gyud sila og pataboka. There is now that line, that border that sets now the distance between the sinful man and the holy God. Og niingon ang pulong sa Ginoo, ang mulapas sa boundary, patyon, mga kaigsuunan. Mga kaigsuunan, this is the problem of man. Ang tao makasasala. Ang tao dili kaduol sa Dios tungod sa atong mga sala. You know why? Because of one of the attributes of God that we learned during our discipleship, that this attribute is called the holiness of God. O ang holiness, mga kaigsunan, when we say that God is holy, it's not about the face of a person, nga balaan kay tanawon ang tao. The holiness speaks of the separation from sin. Dili pwede nga ang Dios mutugot og sala. That is why, mga kaigsunan, niingon si Jesus, niingon na pulo sa Ginoo, be holy, for I am holy. Every time in the Bible, ang usa ka Kristohanon magbuhat og sala, ang Dios magpalayo sa tao. The moment nga si Samson gigamit sa Dios, pero si Samson imbes gigamit sa Ginoo, nang chicks man hinoon. Di ba ning hawa ang Dios sa iya? Di ba si David sa diha nga nakigubat siya, unya wala nakiguban ang Dios, pildi siya sa iyang gubat? Tungod kay ang Dios balaan. Dili basta-basta ning pagpangalagad sa Ginoo. That is why I wonder with these people nga mag-serve kuno-kuno sa Ginoo, unya ang kinabuhi walay klaro. Mag-serve ta, magwali-wali ta, magtudlo-tudlo ta sa simbahan. Pagkahuman, we are committing different kinds of sins. And then we will say, ay, kasabot ra ang Ginoo ani. We have forgotten that God is a holy God. And the problem is, sin hinders man from getting close to God. And so, tonight, God wants to sanctify the people, cleanse themselves before meeting the Lord. We know these facts. First of all, kitang tanan makasasala at tubangan sa Diyos. We are all sinners before God. And then we see that the people did not seek God. Walay tao nga nangita sa Diyos. Muna nga ang tao nga naluwas. There is now this driving force sa imong kinabuhi nga mangita gyud kag Dios. Sa panahon nga ang Kristohanon maluwas, are you saved tonight? Ang tao nga maluwas, church, matingala ka. Lahi na ang imong pagbati. Mubati na ka sa pulong sa Dios. I know that there are Christians, there are members of the church here, that you are not reading faithfully your Bible, but dili ko mutuo nga wala kay pagbati sa pulong sa Dios. Dili gyud ko mutuo nga wala kay pagbati sa pagampo. I'm sure that deep down in your hearts, mingawon ka sa pagbasag Bible, mingawon ka sa pagsimba, mingawon ka sa pagampo sa tong buhi nga Dios. You know why? Tungod kay ang tao giusab sa Dios ang atong mga pagbati the moment that we are saved. But the problem is, ang tao nga walay Dios, wala nangita sa Dios. Muna church, if you are saved tonight, pangitaa ang Diyos sa imong kinabuhi. Seek the Lord. And in the morning, seek God. Sa imuhang trabaho, seek God. Sa imong pagpanginabuhi, seek God. Make God the partner of everything that you do in life. The Bible says in Romans chapter 3, verses 10 to 18, there is none righteous,
no, not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Wala gyud taon tay mga pulos. Salamat nga gipusla na ta sa Ginoo pagkaluwas nato. We are now profitable, just like what God said to Onesimus. And here in verse 13, look at the characteristic of a person. Mo nang di gyud ang tao makaduol sa Ginoo. Their throat is an open sepulcher. Their tongues, they have used deceit. The poison of asp is under their lips. Kaning tao nga wala na luwas, mailhan nimo sa iyahang bakba nga dili siya luwas. Say amen if you agree with me. Ang tao nga dili luwas, church, makit-an mo na sa iyang bakba, lala kay bakba. Maot kay baba. Salamat nga giluwas ka sa Ginoo. Amen? I do not know you. I do not know sa imong kagahapon, but I'm sure bati sa tag mga baba tuwa pata na luwas. Salamat nga giluwas na sa Dios. Then whose mouth is full of cursing and bitterness. The feet are swift to shed blood. Grabe ning kaniwa panaluwas. Muraog. Manghitag yung away. Manghitag yung bikil. Bagay yun. Pero kung luwas na ta, mangita na tagkalinaw. Amen? Wag gyud nag-amen. Gusto gyud mong away gyud no. Wag gyud nag-amen. Gusto gyud siguro gyud mong away. Oh. Kitang luwas, mangita na tagkalinaw. Amen? Nabahala na naugwan unsa pa kay nga tuang ang atong maayo nga testimonyo ba mapakita na to sa mga tao. Can you imagine, ma-viral ka, unya magdaladala, kag sundang dito sa inyo ha, unya ma-live ka. Isang member ng Faith Bible Baptist Church nakita na tinaga ang kanyang kapitbahay. Kapag mo sa tinaga? Tigbas ba? Then the Bible says that there is no fear of God before their eyes. Sa una, anig magpakasala ta, wala ang tao na luwas. Sa diyang magbuhat tag sala, murag wala ra gyud nato. Hello? Murag wala ra gyud nato. Moinom ka, sigarilyo ka, murag wala na gyud nimo. Mang chicks ka, murag wala ra gyud sa imo ha. Sugal ka, murag wala ra sa imo ha. Kay nganuman wa man kay kahadlok sa Dios. Pero sa diyang naluwas ka, di gyud kumutuo nga wala kay kahadlok sa Dios. Maskin pag magbuhat ka sa kabutang, I will tell you na ay magbuto-buto imong kasing-kasing. Because you know that it is not right. I will tell you, salamat ta nga giluwas ta sa Ginoo. Salamat nga giguba sa Ginoo this dilemma that man has, and that is what we call sin. And then the Bible says that the people do not believe in God. In Psalm chapter 14 verse number 1, the fool had said in his heart, there is no God. Ang tao, ang usa ka buang-buang nag-ingon nga walay Dios. And the problem is the people do not believe in God. Because of their unbelieving heart, they are corrupt. They have done abominable works. Walay tao nga wala nagtuog Dios nga matarong ang dalan sa iyahang kinabuhi. Then we see that the Bible are blinded from the truth. And this is why kinahanglan makasabutan niini tungod kay kung gusto ang Dios nga ikaw mopaduol kaniya, do na poy nilalang, do na poy creature nga gusto nga ikaw mahilayo sa Dios. In fact, during the time that we were not yet saved, the very reason anong dili ta kasabot sa kaluwasan tungod kay dunay Satanas nga nagbuta sa hunahuna sa tao. The Bible says in 2 Corinthians chapter 4 verse number 4, the deliberate rejection of the truth of the Word of God, even though it is very clear, even though it is very plain, all because of Satan who controls the minds of the people. Verse number 4, we know this verse. Everybody read. In whom the God of this world hath blinded
the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Believe you me, you have to consider, you have to think about your minds. Consider, guard your minds, protect your minds, tungod kay even before nga wala pa ta naluwas, ang atong mga utok gikontrolar sa yawa. Muna nga, the moment that we are saved, ingon ang pulong sa Ginoo, God wants to renew our minds. Romans chapter 12 verses 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds. Dapat bag-ohon nato ang atong hunahuna. And how can we renew our minds when we spend time with the Word of God? Your mind will never be renewed kung ang atong atubangon pirmi ang atong mga gadgets. Dili ma-renew atong minds kung ang atong sige ginalangtaw ang telebisyon. Dili ma-renew ang atong minds kung magsige lang taglantaw sa social media. You need the Word of God. That's why Satan will try to discourage you. Satan will try to make you busy. Satan will make you try to think, it's okay, di lang ako magbasa ng Bible, dili man po ko pastor, dili man po ko magtuon, di man po ko magwali, di man po ko magtudlo, igor man ko maminaw sa simbahan. What for? Nga magbasa kog Bible. Kabalo kang para ang imong utok mausap. Munang hangtod karon daghang mga Kristohanon, ang mga utok kalibutanon na gyapon kaayo maskin luwas. Why? Luwas pero wala na bag-o ang hunahuna sa tao. The mind is very important. The people were blinded from the truth. And so the people were also confused because of this false religion and false teachers that creeping out in our society today. Salamat ta nga nakasabot ta sa pulong sa Dios. I'm glad that I am not just a Christian, but I am a Baptist Christian. Salamat ko nga nahimo tang Kristohanon og dili ta alliance, dili ta born again. We are Baptists. We are Bible Baptists, and our teaching is very clear. Ang kaluwasan nga gitudlo sa mga Bible Baptist, klaro nga kaluwasan. Without any bias, by just listening to the preachings and teachings. Kabalo ka, no? Ang tao dunay religion, but they don't know what they believe. They have a religion, but they don't know what they stand for. They do not know what they believe. Munang mingon na lang sila, ano yung baito ni mo simba? Simba ta, ay, dili lang mi kay akong mama sa una, katoliko, akong lolo sa una, akong katoliko, mo'y namatan, mo'y akong pakamatian. Nga naman, wala. Sila'y kalibutan sa ilang gituhuan. Dinhi sa Bible Baptist, ultian ka, abrihan ang Bible, itudlo ang Bible para makabalo ka unsay imong gituhuan. That's why we have our discipleship. That's why I will tell you tonight, I share this to Brother Walito and to all the disciples that are here. I shared to them, nga kabalo ka, maningkamot gyud ang yawa. Adults, bantayi gyud ninyo ni. Ayaw gyud mo pagpalimbong sa yawa. Kay maningkamot gyud ang yawa nga dili makadayon ang discipleship. Kabalo ka ngano, tungod kay ang problema, tungod kay ang kaaway, gusto siya nga dili ka madutlan, mag-grounded sa pulong sa Dios. Because every time when there is discipleship, the Word of God will be in our minds and in our hearts. Then we are now standing up for what is the truth and we know what we believe. Kabalo ka unsay imong gituhuan. Kay nganuman, kabalo ka sa pulong sa Dios. One way or another, someone will come to you and ask you what you believe. Then you can say,
and you can stand firm. And the next generation will follow. That's why we have our young people. We have our discipleship with the young people, especially with the newly baptized believers. Kay pwede nga ang mga ginikanan, grounded sa pulong sa Ginoo, pero ang ilang mga anak, wala na'y kalibutan sa pulong sa Ginoo. Nagsimba pa na karon kay nagsimba ang ginikanan. Pagkahuman nga mga wala ang ginikanan, and then they will be left on their own to start with their own family. Dili na mga lagad sa Ginoo. Because they are not grounded with the Word of God. Are you still there? Say amen. The people count the things of God. Next is foolishness. Para sa mga tao nga walay Dios, kaning pagwali binuang ni. Para sa mga tao nga walay Dios, ang mga alawiton nga pangginoo katawaan ka. I remember one time when I was still studying in St. Columban, usa ka adlaw ang akong mga classmates nako gipasakay nako sa crosswind katong service bang crosswind nga tuang Pastor Camilo. Mumotoy ginadala-dalan. Na ako'y klase sa Buena Vista, isa ka subject. Anak ko nga, wala naman tayo masakyan kay dugay may gabuin. Sige, sakay na lang mo dire sa crosswind. Kipasakay na ko sila. Unya kita kay Kristohanon man ta. Ang atong mga kanta, pang Ginoo. Tingala sila. Uy, kuyawan ni mo kanta dire kuya. Uy, grabe bugay kag mga kanta dire kuya. Murabag, they're trying to indirectly mock me because of the music that they have heard. Solemn, piano ra, walay buto-buto. Para sila, sa mga Elias, mga ana-ana, mga bata pa, tudluan mga di maayo nga mga lihok. To the world, to the unbelievers, the things of God are foolishness. Muna nga bantahi gyud kanunay Kristohanon, if you're here tonight, and to you, the things of God are just foolishness. Ang church, foolishness. Ang Bible, binuang ra para nimo. Maybe you are not saved. Because to the saved, ang pulong sa Ginoo o ang mga butang sa Ginoo, pililhon na para nato. The Bible says, for the preaching, 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. But unto us which are saved, are you saved? It is the power of God. Munang matingalag, basta naagani ko'y makitaan nga Kristohanon nga, dili kay magsimba, unya ni magsimba, dili kay magtagad-tagad sa pulong sa Ginoo, dili na ko matingala, eventually, pila ka mga bulan, mawala sa simbahan. Nga naman, they were never truly saved. Kaya kung tinuod ka nga luwas, anig mo anitag church, maminaw gyud ka sa pulong sa Ginoo. Kung tinuod kang luwas, I will tell you, di gyud pwede nga mo anhita, wa tay respeto sa Ginoo. Dili gyud pwede nga mo anhita, nga wala tay pagtagad sa mga butang sa Dios. Because the things of God to those who are unsaved are foolishness. I hope tonight nga bililhon nimo ang pulong sa Dios. Bililhon nimo ang prayer, bililhon nimo ang paghatag, bililhon nimo ang pagpangalagad, ang pagpangabig o kalag, bililhon para kanimo nganuman. Ang mga tao nga mga wala na luwas, binuang ang mga butang sa Dios. And here's the last thing we see. Number 1, the desire of God. Number 2, the dilemma of God. And the dilemma of man. Number 3 is we see the deliverance. The deliverance. In order to give remedy to this problem, dili makaduol ang tao. Gusto sa Dios nga ang tao mahiduol kaniya. Pero ang tao makasasala. God is a holy God. So God puts a boundary, sets a boundary. O dito mga kaisunan sa ubos sa bungtod, dito ra ang mga tao. Ang Diyos tuwa sa ibabaw. Mount Sinai, if you have not seen a documentary of Mount Sinai, YouTube channel is filled with
many documentations of Mount Sinai. Kung imong makakita ka sa Mount Sinai nga documentary video, there was a man who went there. O batingala ka sa bungtod sa Mount Sinai, sa pinakaibabaw, lagom kaayo ang bungtod. Tungod kay during the time that God showed to Moses, God was in a consuming fire. Doon ay kalayo sa ibabaw. Munang until today, ang ibabaw sa Mount Sinai, itom pa na. Pero normal nga color sa ubos, pag abot sa ibabaw, itom. Nga naman, ang makaadto lang sa ibabaw, ang makaduol lang sa Dios, si Moses ra. Si Moses ra ang istoryahan sa Ginoo. Moses was called by God. Then Moses intercedes to God on behalf of the people. Exodus 19, verse number 20. Can you show this on the screen? Exodus 19, verse number 20. Everybody read, go. And the Lord came down upon Mount Sinai, on the top of the mount. And the Lord called Moses up to the mount, and Moses went. Only Moses was called. Only him, gitawag siya padulong dito sa taas. And I will tell you tonight, mga kaigsuunan, Moses was a picture of the Lord Jesus Christ. Moses intercedes with the people. Moses became the middleman between God and the Israelites. Every time makasala, mga kaigsunan, ang mga katawhan sa Ginoo, Moses would immediately go to the Lord and offered offerings to the Lord and plead to the Lord and pray to the Lord and say, Lord, pasayloa sila sa ilang mga sala. As Moses became the middleman between God and the Israelites, in God's love and longing for us, sinners, to be with Him, God the Father sent His Son, Jesus Christ, to die on the cross so that you and I, who were enemies of God, will be reconciled to God. 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Matthew chapter 1, verse 23. This was included in our discipleship sa mga adults. When God came, when Jesus came, it was already prophesied. His name was called in the book of Isaiah, Emmanuel. And in verse number 23, the prophecy of the birth of Christ is now fulfilled. And so, ingon ang Bible in verse 23, behold, a virgin, altogether read, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, Brother Iman, ang meaning sa imong ngalan, God with us. God with us. Wrong interpretation, Brother Iman. Ang meaning sa Emmanuel, God with us. When Christ came into this world, it was the best privilege nga naangkunan sa mga tao aning kalibutana. Dili ang robot nga automatic mo vacuum, dili ang sakyanan nga automatic mo dagan nga walay driver. Ang pinakanindot nga nahitabo aning kalibutana nga ang Dios ning puyo kuyog nato. Because God wants you and I to be reconciled to God. That's why the Bible says in John 14:6, we know the verse. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus, the blood of Jesus, or the shedding of His blood, became the forgiveness of our sins. How many of you tonight are you blessed? Gang imong mga sala, gipasaylo na sa Dios. Maski kung sa kahugaw sa atong kagahapon, gipasaylo ta sa atong mga sala. John chapter 1 verse number 29 states that when John saw Jesus Christ coming to him, he said, behold the Lamb of God,
which taketh away the sin of the world. Last Sunday, we had our Lord's Supper, and we had the unleavened bread and the cup. And that cup is a symbol of the blood of Christ nga iyang gipaagas para sa atong mga sala. Tungod kay dili pwede nga kita mapasaylo atong sala pinaagig pagsimba. Dili mapasaylo atong sala pinaagi og maghimaya kang Maria og 20 ka buok og amahan namo og 20 ka buok. Dili mapasaylo atong mga sala pinaagi pagpatukod og kapilya. Dili mapasaylo ang atong mga sala pinaagi pagpenitensya. Dili mapasaylo atong sala pinaagi sa pag-indulhensya. Ang kapasayloan sa sala na sa dugo ni Jesus Christ. That's why ang dugo ni Kristo maoy kapasayloan sa atong mga sala. Jesus then became our peace offering. And the peace offering is, in Bisaya, it's halad pasig-uli. Through the death of Jesus Christ, ang iyang kamatayon, it satisfied the wrath of God. Grabe ang kasuko sa Ginoo sa sala. Pero sa diyang si Kristo nagpalansang sa cross, natagbaw ang Diyos sa kamatayon ni Jesus Christ. Muna nga ang tao nga mutuon ni Kristo, maluwas nga naman. Ang makita sa amahan, dili ikaw, si Kristo nga ning tagbaw sa kasuko sa Diyos. That's why when a person receives Christ as his Lord and Savior, ang tao nga kaaway sa Dios mahimong higala sa Dios. Og dili lang higala, ningon pagud ang Bible, nahimo tang anak sa Dios. Amen. Nahimo tang anak sa Ginoo pagkanindot sa pulong sa Dios. 1 John 2:2, we know the verse, and He is the propitiation. And the meaning of propitiation is peace offering for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Not only that, Jesus also became our righteousness. Salamat nga dili na kinahanglan nga magtarong-tarong pa ka para moadto kag langit. Karon nga luwas ka, dapat magtinarong ta. Dili kay para moadto tag langit, kundi para doon na tay ganti ani kabot sa langit. Pero dili na kinahanglan magtinarong para moadtog langit. Kay si Kristo na ang nagtinarong para nimo. Christ's righteousness is our righteousness. That is why tonight, luoy ang tao nga nagsalig sa iyang kaugalingon para mamatarong siya. We have these key words in Romans chapter 3, verses 24 to 26. We have the word justified. Just meaning matarong. So kung yung tag justified, gipaka matarong. It's like there is now a case against you. You have committed a crime and you are now standing in front of the court, and then you were accused of crimes of rape and homicide and murder and a serious illegal detention and all those manners of crimes, and then moingon ang judge, no, ang verdict sa judge, wala kay sala. Dili tungod nimo, kundi ni Jesus Christ nga nagbayad sa atong mga sala. Ug ang pagkamatarong, ang naangkunan nato nga pagkamatarong nga gikan ni Jesus Christ. So ningon ang Bible, being justified freely. Ang kaluwasan libre, walay bayad. Amen? Ang kaluwasan libre, pero dili basta-basta. Dili basta-basta ang kamatayon ni Jesus Christ nga iyang gibuhat alang kanimo. Muna nga di ta magyaga-yaga sa pagpangalagad sa Ginoo. Choir member, ayo pagyaga-yaga si mong pag-choir member diri. Mga preachers, ayo pagyaga-yaga si mong pagwali. Kay dili sayon ang gibuhat ni Kristo pagluwas nato. Because of His justification that is free but it's not cheap, we have the redemption that is in Christ Jesus. Christ Jesus, God had set forth to be a propitiation. Again, the same word that we have just read, peace offering through faith in His blood to declare His righteousness, not our righteousness, for the remission, pagpasaylo sa atong mga sala sa kagahapon through the forbearance of God. Verse 26, to declare, I say at this time, His righteousness, that He might be just
and the justifier of him which believeth in Jesus. Muna nga ang tao nga mutuog mo dawat ni Kristo, maski unsa pa ang atong kagahapon, gipakamatarong ka atupangan sa Dios. Munang katang atong mga sala sa kagahapon, ayo na ginumdumi. Kung gipasaylo na, gikalimtan na sa Dios. Gipasaylo, gikalimtan ang tanan kong sala. Kita raman ang magsiginumdum. Kita raman ang magsigig, maghunahuna nga wala gipasaylo. Pero ang Dios, saad nga gipasaylo ta. And then lastly, through Jesus Christ, through His deliverance, He gives us eternal life. Eternal life is not just a life. Eternal life is the life of God. Eternal life is not talking about the duration nga forever. Kay ang pag-adtog impierno, forever pod. Eternal pod ang impierno. Pero gitawag ni siya og eternal life. Kay ang kinabuhi sa Dios, eternal pod nga kinabuhi. Ang tao nga dunay eternal life, dunay kinabuhi sa Dios. Munang gusto sa Dios nga makaangkon kag kinabuhing walay katapusan, para human sa atong kamatayon, kuyog ta sa Dios. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be. 1 Thessalonians chapter 4, pagsapwag nato padulong sa kahanginan, kuyog ni Kristo sa diyang hilisan ta sa Ginoo, incorruptible body, niingon ang Bible, and so shall we ever be with the Lord. Why? Because from the very beginning sa atong kaluwasan hangtod sa atong kamatayon, gusto sa Ginoo nga kuyog ta niya. Gusto sa Dios nga uban ta niya. Munang sa panahon nga nagsimba ka sa Ginoo. Sa diyang nagbasa kag Bible, ang Ginoo nakigstorya nimo. Sa diyang nagampo ka, nakigstorya ka sa Ginoo. Practice na tadaan karon og paduol sa Ginoo. Kay ani kuman sa tong kamatayon, kuyog na ta sa Dios hangtod sa kahangturan. That's why tonight, let me remind you as I close my message, kung wala kay basa-basag Bible, basahan na ang Biblia. Kung wala kay ampo-ampo, pagsugod ng ampo, pakistorya na sa Ginoo, pagbasa na, paminaw na sa pulong sa Dios, mag-faithful na ka sa pagsimba, uba na ang Ginoo kanunay sa imong kinabuhi. You have to know and discern the Holy Spirit. Holy Spirit, tabangi ko sa akong decision nga pagabuhaton, kuyogi sa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw pag kinabuhi nga ikaw lang, kay gusto sa Ginoo nga kuyog mong duha. Everybody stand please, dungo sa ulo, piyong sa mga mata. The message is very clear. Tonight, God has shown